Hello guys, good morning once again, no? Dito ulit tayo sa ating paboritong planeta guys, dito sa planeta ng Calendars, no? Shout out sa ating mga paboritong mga subscriber, ating mga secret viewers. How are you today guys? Um, medyo tinanghali tayo, no? Dahil nagsaing ako dito ng para sa aso. Para nakakain sila. So yun guys, shout out sa ating mga OFWs, the real heroes, no? Sila yung mga buhay ng mga bayani dito sa ating bansa, because kung wala sila, hindi na natin alam ano nangyari na sa Pinas, no? Bagsak ang ekonomiya natin, but they're big expending the money, okay? So panalangin na lang natin, wala tayong magagawa, no? Yung ipanalangin na lang. And then guys, yung last episode ko, no, last yung sinundan yung nauna nito, ano tayo tungkol sa mga churches na did, no, yung mga crippled churches o fellowship, no, napakarami. Okay, so di na naman natin sila dinidisregard, hindi natin sila dina-downgrade, no, but kailangan maging alerto sila, maging alertuhan nila mga isip, and then it's only sila at saka ang Panginoon ang nakakaalam nun. Bakit? Okay? So there's always a solution in lahat sa lahat ng mga problema. Okay? Kung kayo ay na guguluhan, okay, you need to ask God, no? Why? Kasi ang mahalaga, mayroon kayong vision so that people of God should not perish. Okay? Because Bible says, without a vision, people perish. Okay? So that's the reason why na kinakailangan yung mga planning, okay? Vision, pananaw, okay? Sa inyong congregation. Without that, magsasuffer ang congregation. You know why? Kasi baka tigang na yung puso ng inyong leader, pinaka-leader, at hindi na niya ini-evaluate yung kanyang sarili, what happening to the Church of God, no? To the ministry. So, nagpahapyaw tayo doon na dapat malaman natin na ang tao, okay, take note, this important learning, okay, that the real man, yes, is a spirit, he has a soul, he lives in the physical bodies. Okay, take a note, the real man is a spirit, he has a soul, he lives in the physical body. So the yung ano niyan, yung follow-up verses mismo dun sa Genesis, no? And sa creation na let us make man in our own image. Okay? Lalangin natin, no? Ang tao ayon sa ating wangis. Okay? God is spirit. We must worship Him in spirit and in truth. That's the reason why ano yung significant na makukuha natin na aral dito. Okay? Because spirit to spirit, that's the reason why sabi ng Panginoon, iwanan ko muna kayo, ngunit mayroon akong iiwan din sa inyo na mas makapangyarihan pa kaysa akin. That is the Holy Spirit. Okay? Now, without kasi shedding of blood,
there is no remission of sin. Okay? Walang kabayaran ang kasalanan. Okay? Except that God shedding His blood, His own Son, blood to this world. Kaya naligtas tayo. Hindi dahil sa ating mga kabutihan, hindi dahil sa ating mga ginawang tulong o anumang kabutihan, no, sa mundong ibabaw, kundi sa pamamagitan ng dugo ni Jesus na inula niya sa krus ng Calvary. Once lang yung guys, once lang, hindi na pwedeng maulit pa. Okay? Now, if you continue to teach salvation, wala pong improvement, magiging malnourished po talaga ang inyong mga espiritu. We are talking the real you. Okay? Now, pinapakain nyo nga ng 3 beses ang inyong lupang katawan. But your spirit, your real you, every Sunday lang. At pagdating pa ng Sunday, noodles pa. You know, noodles because paulit-ulit na teaching of acceptance salvation. Hanggang sa umabot na kayo ng 20 years sa inyong pananampalataya, hindi kayo makahuligpas doon sa turo ng salvation. Move on, guys. How to walk with Jesus, how to obtain blessings, how to use the power and the authority that God given to us. Ganon. How to praise and worship. Today, i-rewind lang natin kasi marami ang comment na paki-inaborate mo naman ng mabuti kasi hindi namin maunawaan. Okay, so sorry guys. Before ask muna kayo ng understanding and knowledge to our God, okay? To the Holy Spirit, because it is a spiritual matter, okay? Without any help by the Holy Spirit, you can't understand what we are talking about. Okay? So guys, ganito. Okay. Ganito yan. Kaya ini-encourage ko kayo na read the book of Acts because dyan sa Acts, during earlier ministry of our Lord Jesus, yung kanyang mga apostolis pag nalabas, pagbabalik nila, dala sila ng mga rumors, no, mga bad news. Teacher, meron kami nakita doon nagpapatong ng mga kamay din. Okay? Nagpapalayas ng mga demonyo. Okay? So, mayroon na rin, di ba? Like us before. na nakikita natin na parang copyright lang ngayon, no? Kung mayroon noon, ngayon ganon din. Okay? Maraming mga Christian dyan na nagpapatong ng kamay. So, nagtataka sila bakit napapalayas minsan ng mga demonyo. Okay? So, andun lahat ang kanilang pagdududa. Okay? Wala silang 100% na paniniwala. In fact, the great example is Peter. Peter, he saw the God, Jesus, walking in the wave, no?
doon sa mga alon, malalaking alon. Naglalakad ang Diyos, ang Panginoon, sa dagat. Ano yung tinawag niya? Lord, Lord, can I go with you, God? Lord, can I go with you? Anong sabi ni Jesus? Come, Peter, come. Actually, if you read that, study that books, no? Makikita mo nakalakad 3 hakbang si Peter. Nakalakad siya. But that time na ang kanyang paningin nandoon sa Panginoon, nakalakad siya 3 steps. Okay? I don't know, no? Basta 3 steps, yung ano, tak, tak, tak. And then suddenly, bumaba ang kanyang pananampalataya, ipinukus niya kanyang kaisipan sa malalakas na alon. And then, he began sinking. Okay? Yun ang unang makikita natin na pagsubok ng pananampalataya ng tao. Very limited, no? You know why? Hindi pa sila baptized ng Holy Spirit. If you back to study in the book of Acts, makikita nyo doon nag-gathered lahat ang mananampalataya, iba't ibang lugar, and then reunion ika nga sa isang close, sabi natin private private place, no? Doon nagkaroon ng baptism of the Holy Ghost. Okay? Doon nila na-receive, natanggap sa kauna-unahang pagkakataon. And then, doon nag-start ang kanilang boldness to preach, boldness to heal the sick, no? Doon karoon ng sigla ang kanilang pananampalataya dahil sa Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos. He wanted us to fulfill what Jesus did in this earth, no? This world. Okay? We are John chapter 1 verse 12, it says that so many are received to them, He gave power to become the sons of God. Power, it means in another dictionary, if you hanapin natin yung meaning, authority. He gave us authority to become the sons of God. Okay. Kaya, in-example ko sa inyo yung itlog ng agila dahil naihalo sa itlog ng manok. Chicken is the dumbest animal in this world. Bakit? Malaki ulo, kaunti utak. Because ang lalapad ng kanilang mga pakpak, hindi sila lumilipad. Okay? Bakit? Naka-program sa mind nila na hindi sila marunong lumipad. So yun. Dumbness nga no? Talagang walang utak nga. Walang diskarte. So, walang-wala. Maraming mga guardians, maraming mga Kristiyanos na ganun, guys. Napakaraming ganun. Okay? Now, wag na tayong lumayo. Na lang natin ang ating sa ating mismong church, sa ating ministry. What happened to our ministry today? Pangab-ngab lang kayo tuwing linggo. Walang power, there is no significant strength na to convince